Okay, magandang gabi ulit, hapon at umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Dito po kayo sa special coverage ng Current PH, People's Agenda, sa nangyayari po sa ating bansang inang Pilipinas. Ako po naman si Ricky Rivera. Ako host si Roy Cabonegro. Okay, napaka-historic, November 25, tandaan niyo po ito ha. Sapagkat ito pong araw na ito ay hitik sa bunga, ika nga. Di ba? Okay, matapos po yung breakdown at mga pagmumura at pagbabanta ni Vice Presidente Sara Duterte nung Sabado, ito pong Lunes na ito ay nag-issue po ng official statement ang ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At siya po ay sabi na papalagan niya itong si Sara Duterte. So mamaya po, tama-tama, a few minutes later, nagpatawag naman nun ng press con ang ating gagalang-galang na Vice Presidente. No, yan po tatalakayin natin ngayon. Pero pakinggan muna natin yung sinabi ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ilan sa atin, kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Ako, bilang pinuno ng Executive Department at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin na tutupdin at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Kaya hindi tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Hindi na sanang hahantong sa ganitong drama kung sasagutin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Tapos na sana ang usapang ito kung tutuparin lamang ang sinumpaang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria. Hangad ko na matuldukan na itong mga pangyayaring ito sa parang matiwasay at magdadala sa atin sa katotohanan. 12 taon din ako nanungkulan sa magkaparehong kamara ng Kongreso. Batid ko ang kapangyarihan iginawad sa kanila ng taong bayan at ng ating konstitusyon. Dahil dito, iginagalang ko ang kanilang gawain bilang isang independenteng sangay ng ating republika. Kahit ang buong executive branch, lahat ng mga ahensya ay hindi nakakaligtas at parating sumasailalim sa kanilang masusing pagsusuri. Bilang isang bansa, marami tayong mga paghamon na dapat harapin at mga suliraning dapat bigyan ng lunas. Sa kabila ng mga pambabatikos, nakatuon ang aking pansin sa pamamahala. Ngunit, hindi natin ikokompromiso ang rule of law. Kailangan manaig ang batas sa anumang sitwasyon, sino man ang tamaan. Kaya hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Igalang natin ang proseso. Tuparin natin ang batas. Alalahanin natin ang mandato na pinagkatiwala sa atin ng milyon-milyon na Pilipino. Magtrabaho po tayo sa ikauunlad ng Republika ng Pilipinas at para matamo ang bagong Pilipinas. Okay, bago natin iisalang naman yung response ng ating Vice Presidente dyan, talakayin muna natin, Roy, ano bang sinasabi ng Pangulo? Yung sinasabi ng Pangulo, talagang hindi niya palalampasin ito. Dahil ang implikasyon ay malawak, no? Ang nilalagay sa alangan ay yung mismong integridad ng ating Estado. Kasi nga, napakataas na posisyon, napakaseryosong mga claims, tapos sa ganung paraan lamang inilabas. At syempre, yung pag-confirm na legitimate yung proseso na nangyayari sa Kongreso, sa inquiry tungkol dun sa paggamit ng pera, ng budget. At kung yun lang sana yung tinutukan at hindi pa pumasok dito sa ibang mga usapin, di sana hindi na naging issue ito. Ito,
this resonates kasi pera po ng bayan yan. Lahat tayo nag-witness sa mga napakaraming konsultasyon at saka mga session ng Quadcom na talaga namang may problema, no? May nakikita tayong problema. Kaya nga pinapapaliwanag. Pero imbis na harapin ito, ay napunta tayo sa ganitong mga usapan. Kaya talagang maintindihan ko ang presidente na itong bagay na ito ay hindi niya mapapalampas, at least in this particular case. Yan ang dating. Pati hindi extraordinary yung nangyayari ngayon, yun ang sabi niya. Bakit? Lahat ng ahensya ng gobyerno, yung kanilang cabinet secretary, etc., dumadaan talaga yan sa matinding scrutiny. Ngayon, nagkataon, itong kay Vice Presidente, nakakuha ng kopya ang Kongreso ng isang COA report na merong mga sinasabing mga disallowed items doon, syempre hindi naman po pwedeng hindi yan tanungin. Diba? That's right. Kasi kahit confidential funds yan, hindi naman yung hindi naman tinatanong ng Kongreso kung ano yung ginawa nila eh. Ang tinatanong ng Kongreso kung yung pera na yon ay napunta doon sa dapat puntahan. No? For example, nina-allege ng Vice Presidente ng kanyang tanggapan na napunta yan sa pagbibigay ng pabuya. Ang tinatanong ng Kongreso, okay, meron kang resibo na ito ay napunta ng this and that, ito ba i-chinek nyo? Ngayon, kanina lumalabas doon sa pagtatanong ni Congressman Acop, doon sa Finance Disbursement Officer na si Paharda, under the Office of the Vice President, na siya lang ay nagre-receive ng mga resibo. Pero hindi niya inaalam kung yung mga resibo na yun ay tama ba, ito ba talaga ay nangyari, naganap, etc. So, napaka-lax po ng handling ng pondo na pwedeng masolusyonan. Bakit kamo? Dahil mismo yung ating mga batas ngayon, maaari, may posibilidad na medyo insufficient pa. Dapat mas matatagin natin yung fidelity, no, nung paghahawak o responsibility dito sa mga pondo. Sapagkat lumalabas to sa pagtatanong ni Congressman Acop kanina lamang po sa committee hearing na ang ibig sabihin, ngayon pala sa sistema, Roy, halimbawa 50 million, 100 million, 200 million, pwede mo palang ipagtalaga yan sa isang tao na sumesweldo lang ng 70,000 or 40,000 pesos yung take-home pay. Di ba? Grabe, di ba? Tapos ang paglalagyan ng pera, duffel bag. Ang tanong, kasalanan ba yan ng Vice Presidente? Ang sagot, hindi po. Baka may kulang kasi doon sa batas. Hindi yan lalabas. Merong lapse doon sa batas. Yes. Hindi yan lalabas, Mrs. Vice Presidente, kung hindi tinanong kayo. Pero Ricky, so siguro pwede rin naman nating tingnan kasi na kaya ganyan ang mga batas na yan. Kasi nga, naging madali yan para sa mga gumamit din ng same na batas na yan sa mga nauna pang pagkakataon na maaaring karoon din ng mga ganyang posibleng katiwalian. Hindi ito yung unang pagkakataon. Pero yun yung sinasabi natin na maaari, kung babasahin mo yung, sana mabalikan natin yung late night press conference ni Vice Presidente. Yung nagrarant siya tungkol doon sa envelope, remember? Na sinasabi niya, hindi, kaya ako pinamundbud yung envelope na yan kasi ikaw nagsabi eh. Sinabi ni Juan. etc. Sinabi niya, utos daw ni First Lady na wala naman daw karapatang mamigay ng pera sa gobyerno. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon na nagkaroon ng reef yung dalawa eh. Kasi kung hindi nagkaroon ng reef, hindi puputok. Hindi natin malalaman. Ganun pala ang kalakaran. Oo. Kumbaga, nasanay sila doon sa kalakaran na, hindi naman tatanong ito. Ang asawa pala ng presidente na walang papel sa gobyerno, ay pwede palang magsabi sa isang sekretaryo kung paano ilalagay yung pera. Nangyayari pala talaga kung di sila nagkaroon ng rift, maaaring nagtuloy-tuloy itong infidelity in the handling of public funds
ditong opisina ng Vice Presidente. Saka, At nung iba taka ka pa kung bakit maluwag yung sistema. Taka ka pa. Di syempre, inayaang maging maluwag para madaling daluyan. Ano ba naman kayo? Precisely. Kaya nga maganda itong nangyayari dahil nga na-expose na, teka muna, kailangan kaming gawin tayo dito. In fact, si Congressman Acop nga kanina, yung isang opisyalis, yung OIC ng Treasury, si attorney, nakalimutan ko yung apelido, ay lumalabas doon na may mga dapat pang mga batas na dapat i-institute para mas stricter yung pag-handle ng pera ng taong bayan. No? So kung hindi nangyari ito, mga kababayan, hindi natin makikita at hindi natin makikita how flimsy, no, na hinahawakan ng mga tao di gobyerno yung ating pera. 'Di ba? Kaya dapat mapasalamat tayo. Pero ano po ang naging tugon naman ng ating Vice Presidente hinggil doon sa sinabi nga ng Pangulo na papalagan niya, we make sure na we will go to the truth of it. Yun yung sinasabi niya in English no? In the vernacular ang sinasabi niya ay pupunta tayo doon sa katotohanan. Na lahat tayo mga Pilipino gusto nating malaman ng katotohanan. Ito po ang sagot ng ating Vice Presidente. Yung palalagpasin na ginagawa nila sa akin. I will gladly answer yung gusto nilang mga tanong na ipasagot. Pero dapat sumagot din sila sa mga tanong ko sa kanila. Pag-uusap na lang kami doon pag nandiyo na yung solution. This is the reason why we don't want to discuss confidential. And yan, kaya may batas na bawal pag-usapan ng confidential funds. Ulit na namin sinasabi. Paulit-ulit daw na may batas na wag pag-usapan ng confidential funds. Pero sa totoo, sa Treasury Act, meron kayo. Pinag-said ko na kung ganun po kadali magplano pagpatay sa isang presidente, paano pa kaya sa pagkaraniwan ng mga mamayan? Kung ganyan kriminal na pagtatangkay, hindi dapat pinapapatampas. Yan ay aking papalagan, sabi ni PBBM. Oo. Diba? Kumalag nga yung buong bayan nung pinatay ng pamilya nila si Benigno Aquino. Ma'am, na-verbalize ko na po ba sa administration yung tungkol sa threat sa inyong buhay? Nabanggit niyo po kasi yun. Yes ma'am. Ay hindi pa ma'am. Ayan. Nag-complain ako noon, if you can remember, in the media, and then they dismissed it. Everything is well documented with documents and videos. And nagsabi ang NSC na well documented daw, Roy. Concern ang alin? Kung may nakita ka ba? Saan? Yung dokumento, yung video na may nagtangka sa kanya. Nasaan? Yung scar lang dito. Yan yan. Okay nga, nasaan yun? Surgical operation yun What kind of country is this? Hindi bang kaparte ng gobyerno ang Vice President? Hindi ba ako binoto ng mga tao? Hindi ba ako ang Vice President ng buong Pilipinas? Lawyer ka, dapat nagreklamo ka sa CIDT. Are you taking legal action po, ma'am, dun sa threat ang sa dami, inyong of buhay? course, sa Philippines. Diba? Nasaan? From this government. Really, truly. That is the reason why I'm pussyfooting with court cases. We do not expect fairness. Imagine mo, saan ka nakahanap? Na-admit na yung tao sa hospital, bigla nilang papasok, discharge na siya in less than an hour. Saan ang justisya dyan? Saan ang justisya dito? Sa bayan. Ma'am, in-extend po yung detention order para kay Dr. Marcos. Ano po yung next step? I questioned it doon, kanina. Pinatahirapan pa nila ako. Ano sinabi nila? Dinitain nila yung tao dahil sa due process. Dahil, ano ba yung sinabi? Walang due process ang pagpapatanggal kay Gloria Mercado at iba pang officials ng Department of Education. Ano sinabi ko kanina?
position of a USEC and ASEC is a position of trust and confidence by the appointing authority. Ngayon, ang appointing authority ng USEC at ASEC ng DepEd is the President of the Republic of the Philippines. Dapat tinatanong ng House of Representatives bakit tinanggap ni Pangulong Marcos ang resignation ng mga USEC at ASEC ngayon sa department. Last question. Bakit nila pinipinalize si Yusek Lopez? Hindi ba dapat ang pinipinalize nila ang appointing authority? Isa pa sir, sandali. Ano yung sinabi nila? Evasive. And now you clearly see, she doesn't know anything. Dapat ito lang tayo. Pero pagdating natin sa ulo, she doesn't know anything about confidential funds. So saan doon ang evasive answers? Nagsusulat, penalize nila si Yusek Lopez for writing a letter to the Commission on Audit on the position of the Office of the Vice President regarding the release of documents regarding confidential funds. Bakit may penalize ang tao pumirma para sa isang opisina, posisyon ng opisina? Saan ang justisya dito? And ano sinabi nila kanina? Diba? Apparently, hindi nila alam ang batas. Ano sabi nila? Questionin mo na lang sa korte. Saan kami pupunta? Okay, medyo matagal na yon, no? Okay, sabi ng ating Vice Presidente, saan daw sila pupunta? Madam Vice President, meron nung Korte Suprema. Ngayon, kung kini-question po ninyo yung sinasabi yung kawalan ng due process sa Kongreso o House of Representatives, nariyan po yung mga korte. At ang Supreme Court definitely, kayo po ipakikinggan yan kasi karamihan nun dyan mga kaibigan ng inyong, ng inyong ama. Pero Ricky, hindi naman ako nagtataka na hindi niya nakikita yung mga remedy na yun. Kasi itong pamilya na ito ay mahilig mag-shortcut. Di ba? Kaya nga. Sa Davao Death Squad. Ito pa isa. Shortcut. Lahat ng alam nila, puro shortcut. Kaya talagang hindi yan gagamit ng full extent of the mechanism na meron tayo. Hanggang ngayon, basta parang pag hindi na punta sa pabor nila yung mga bagay-bagay, shortcut. Pag gusto nila madaliin yung trabaho nila, shortcut. Ang hindi nila nai-realize, na-undermine nila yung buong sistema natin. Sa kaka-shortcut po ninyo, nalalagay sa alangan, humihina ang ating mga institusyon at ang dami pong nadadamay. Yan ang problema ko rito sa diskarte nitong pamilyang ito eh. Kaya hindi ako nagtataka kung bakit ganun ang tingin niya. Pero definitely, mali siya na wala silang pwedeng ibang mapuntahan. Hindi ako naniniwala. Pati yung sinasabi niya walang kaalam-alam daw sa confidential funds, itong chief of staff niya. Doon sa pagdinig lumalabas na yung bawat disbursements nila at bawat report nila, dumaan po direktamente doon sa head of office, ang ating Vice Presidente. At sino bang alter ego ng Vice Presidente? Hindi po ba yung chief of staff? So, hindi po, palusot na lang ho yan eh. Siyempre mga abogado yan, palusot na lang na wala silang alam. Pero dapat may alam kayo kasi yun nga, that's precisely the point of this entire exercise. What we are questioning or what the Congress is questioning is how you handle the funds. Kayo check and balances po ang tinatanong dyan. Kung ikaw ay isang chief of staff tapos hindi mo ginawa yung due diligence mo, hindi mo alam, for example, ang mga bagay-bagay na dapat alam mo, hindi nga ba failure na nga yan ang check and balances? Yan nga ang problema natin, precisely dito sa case na ito. Ang hilig-hilig nyo mag-shortcut, sa lahat ng prosesong ginagawa nyo, shortcut, ang nadadali kami. Ang nadadali yung pera ng bayan. Tapos sisisihin nyo na kayo ay sinisingil. Aba, napakaswerte nyo naman. Hindi kayo sumusunod sa proseso na pinabanta na nandyan, naka-institute para maprotektahan tayo lahat. Tapos pag hindi kayo napagbigyan, kayo ang aalma. Bakit? Hari ba kayo? Mga royal family ba kayo? Na kung anong gusto niyo, pwedeng masunod?
Pastor Roy, kalma lang, Pastor Roy. Kalma. Kaya mo ang taong bayan ang mag-judge sa kanila. Sapagkat eventually, talagang they will be answerable to the people. No? They will definitely be answerable to the people. And tayo po, tayo mga Pilipino, ay may mga batas. Yung mga batas na yan, kailangan sundin. So kung unfortunately right now, yung ilan ating mga leader, pinapakita na we should be, or they should be above the law, ay hindi po yun. Kung lahat ay tinatanong, dapat ikaw din tanungin ka kasi gustong-gusto mong maging government official, kamo di ba? Gustong-gusto mong paglaruan yung yung pera ng iba, kumbaga i-accept mo ang it comes opening. with the territory. It comes with the territory. With the territory. Dahil pinasok mo yan, dapat alam mo yung mga circumstansya ng mga action. Wag tayo pabobola, wag tayong pabilog ang ulo na walang remedy. Meron, nandyan yung mga korte. Kunyari, halimbawa, gusto niya, questioning mo yung contempt na charge na binigay ng komite, di punta ka sa Supreme Court, sabihin mo na napaka-irregular, unconstitutional, illegal, etc. Therefore, you appeal for the produce of the body, di ba? Ganun lang naman yun Ngayon, ang tanong dyan, saan ba patutungo ito? Kasi tama yung tanong kanina ni Roy bago kami nagsimula ng recording it seems na matapang. Matapang pa itong ating Vice Presidente. Extraordinarily matapang. Anong meron? Hindi, ibig sabihin, ang tapang niya, sige, okay, papalagan ko rin. Diba, sabi niya. No? Ito ba'y palagang salita? O palagang may karahasan? Yun ang tanong. No? Kasi kung palagang salita yan, okay lang. Kasi dadaan yan sa proseso, dadaan sa Department of Justice, NBI, etc. etc. No? Pero kung iyan ay dumaan na sa palagang hindi maganda, which is karahasan, hindi tama yan. Hindi maganda. Tayo sa kasaysayan, Ricky. Tingnan natin ang kasaysayan ng dalawang pamilyang ito. Sa kasaysayan ba nila walang karahasan? Sa kasaysayan ba nila walang maraming nadamay sa atin, mga mamamayan? Hindi, oo. Kasaysayan ba ng pamilya nila ay So alam mo na agad kung doon sa sagot doon sa tanong mo. Syempre, hindi lang yan puro salita. At yan ngayon ang medyo nakakakaba, no? Dito nang gagaling yung anxiety ng marami. Ako hindi kinakabahan, Roy. Alam mo kung ano? In fact, kung meron silang mga ganyan iniisip, and I hope they don't have that kind of kind of thinking, sapagkat kagabi nung mga nagrarally parang hinihintay sila. Yan na. Yung kagabi po, madaling araw nagtungo doon yung dating executive secretary ni PBBM na pro Duterte, si Atty. Vic Rodriguez. At nung siya ay nagsasalita na sa entablado, sinasabi ng mga tao, yan na. So parang may hinihintay silang mangyayari. At nag-a-appeal din sa kasundaluhan at kapulisan. Ngayon, if you're trying to do an EDSA 2, no, ay pasensya na ho kayo, yung EDSA 2 baliktad. Kaya ho nag-alsa yung mga tao dahil ayaw ni ERAP na pabuksan yung envelope. Ito po, baliktad. Paano ka mag-aalsa? Yung pinag-aalsahan mo o yung person that nagli-lead itong kailangan, kasi sabi na Atty. Vic, basagin na ho natin yung katahimikan natin. Pupunta na ho tayo sa kalsada. Anong pupuntahan namin sa kalsada? Atty. Vic Rodriguez. Kayo nga ho yung ayaw. Kayo yung ERAP ngayon. Kayo yung ayaw. Kayo yung ayaw magbukas ng envelope. Kaya ho kami nagpunta ng EDSA 2 nung panahon ni ERAP. Ako po, naandoon. Kasi yung katotohanan ay ipinagkakait sa amin. Ngayon, sino nagkakait ng katotohanan? Ang Kongreso ba o si PBBM?
Hiramin ko yung salita niya yung presidente. Huwag itokhang ang katotohanan. Precisely, di ba? Kayo nga ho yung ayaw sagutin eh. Ang dali-dali ho naman sagutin yan. At kung meron talaga pagkakasala, di aminin at humingi ng tawad at i-face mo yung consequences ng iyong action bilang abogado. Kasi ang ating vice-presidente po ay abogado, meaning officer of the law. So, officer of the law, we expect her to follow the law. Kasi kung di naman susundin, ba't ko susundin? Parang ang ganito ang logic niya ngayon eh. Ba't ko susundin yan? Batas na yan. Ginagawa kami ng inustisya. Nasaan nung inustisya? Di ba? Sinasabi nga sa iyo ng mga legislator, kung may reklamo ka, punta ka ng konti. Punta ka ng Supreme Court, punta ka ng Regional Trial Court, no? At hilingin mo yung pagpapalaya. Questionin mo yung contempt charge. Ang injustice daw merong attempt sa buhay niya. Yun ang injustice na meron daw ang tawag dito plano na i-assassinate siya. Okay, pinabulaanan na po yan ng Speaker Martin. Pati doon sa isang episode natin, sinabi na natin yan na parang implausible, no? Kasi ba't mo ipapapatay yung alam mo nang nag-self-destruct? Pahina ng pahina sa survey, pababa ng pababa yung popularity and trust and confidence ratings. Tapos papapatay mo, gagawin mong martir. Wala akong ganong kung matalino ho yung kalaban ni Sara Duterte, mas magpe-pray pa nga yun na buhayin mo si Sara Duterte hanggang 2028. You know why? Kasi alam mo na itong magiging kalaban mo sa 2028 presidential elections, mahina yung yung mental resilience, mahina. Ayan ang malinaw na nakita dito ngayon. Kaya nga, so pikunin mo ng pikunin yan, di magbe-breakdown. So, kung ako yun, kunwari, kalaban ako ni Vice Presidente sa Pangulungan, I will definitely exploit that, no? Dahil hindi yan matotolerate ng Philippine voter. Dahil ang Philippine voter, ang gusto niya, a strong leader. Hindi lang physical, yung gumagamit ng physical. Hindi. Mental, spiritual, at emosyonal. Dahil kasama yan sa trabaho para maging isang mabuti kang Pangulo. Pero you're assuming Ricky na utak normal pa din ha. Paano kung utak kriminal na? Paano kung gano'n? Better. Kaya nga yung ginagawa nga nila, it's really yung sinasabi mo nga, it's a political suicide . Kasi the more they do these things, the more that they dig their graves, and the more dangerous their situation becomes. Bakit ka mo? Para manalo ka sa isang political fight, kinakailangan ay nasa high moral grounding ka. Paano ka magkakaroon ng high moral grounding kung mura ka mura, banta ka ng banta, at ayaw mong sagutin, yung dapat mo sagutin? So wala ka dun sa high moral grounding. Hindi ka mananalo. How would you even convince the middle class, for example, na pumunta sa EDSA o pumunta sa Veterans Memorial para suportahan ka? Or even yung Class CDE. How would you justify that? No? Ito pa isa, no, na-expose ngayon na lahat tayo binibilog ng social media as well. Sinasabi nila na millions, hundreds ang sumusuporta kay Sara Duterte. Nasaan po yun? Hindi muna naman natin makita. Nakakita lang natin sa mga numero na sinasabing views. Pero sa totoo, wala ako kayo nakita. Kasi kung yan, ikukumpara ko doon sa effort namin nung panahon ng EDSA 2, na 2 days lang, milyon na yun nandun sa EDSA, dito ho 20. Sipin nyo yun, people power na raw. 20 tao nandun sa may side ng Veterans Memorial. I'm not mocking them, I'm just saying the reality, no? Na it seems na binibilog tayo. At mismo ang dating ang Vice Presidente ang nagsabi kanina lang dun sa kanyang interview na kaya ako kayo pinatawag para interview para wag kayo maniwala dun sa sinabi ni PBBM at kayo lang nandito. So mean to say, she is waging a saywar
a propaganda war to save her skin. So very, very evident. And I hope the Vice President, sana, yun nga, umupo, magdinay-nilay, may panahon pa. May panahon pa, I think. Mukhang hindi na ubra ang propaganda ngayon, Ricky. Kasi ang dami-dami lang nanonood. Hindi na ubra. Alam mo, ang dami kong kilala, kahit yung mga kamag-anak ko, na hindi naman yan nanonood ng mga konsultasyon sa Congress. Kasi boring nga yan. Pero alam mo, many of them spend their afternoons just watching. Ito yung bagong soap opera ngayon. Ito nangyayari sa Quadcom. So ang dami napakataas po ng understanding ng mga Pilipino ngayon sa issue na ito. Hindi na ho ito madadaan sa propaganda. Hindi na ho ito madadaan sa propaganda ngayon. Paring Roy, pera ng taong bayan ang pinag-uusapan. That's At right. sa ngayon, nabaksak ang ekonomiya natin, 59 pesos per $1. Napakatataas ng bilihin, yung sinabi pa ng pamahalaan na maaring hindi magkaroon ng price control dito sa mga holiday food, etc. Marami walang trabaho. Every cent counts. Bawat centavos po, mga kababayan, counts. So, it's a very, very, very personal issue para sa mga Pilipino, yung issue na ito dahil sa kaperahan. Sa history, lahat po ng mga bumaksak na national leader, bumaksak sila because of infidelity of funds. Remember that. Ang dating Vice Presidente, Jejomar Binay, natalo yan sa presidential because of what? Because of funds. No? Nung inallocate daw sa building, kumuha ng lagay, etc. Sangayon kay dating Senador Antonio Trillanes. Yung iba po na mga naging kandidato sa pampahulungan, ang ibinaksak ay kaperahan. No? At yung perception na sila po ay corrupt. For example, yung dating Speaker Jose De Venecia Jr., di po ba, natalo kay ERAP dahil pinatatangan ni ERAP na corrupt. Yung pala, siya rin pala corrupt. Yan po. So, kapag pera nung pinag-uusapan, ang psikolohiya po ng Pilipino, dapat yan protektahan, huwag pabayaan. Bawat sentimo mahalaga. Pero kapag ikaw, government official ka, at nakitaan ka na napaka-irresponsable mo, no, at di mo pala alam, isipin mo inamin mismo ni Vice Presidente, ano daw alam ng Chief of Staff niya doon sa confidential funds. So ibig sabihin, yung 500 million ay pinababayaan lang nila nung kay Colonel Nolasco. Yung ba yun? Vice Presidente. So marami pa tayong dapat sagutin at sana yung inyong pagpapalagan, palagang salita laang, palagang debate. Sa totoo lang, Ricky, hindi lang si Presidente dapat pumalag dito. Lahat tayo dapat pumalag na rito. Oo, pero wala naman tayong magagawa unless ikaw, as a citizen, sampahan mo siya ng kaso, ang Vice Presidente. Pero ang may onus niyan talaga, o may responsibilidad, happens to be the President. Being, sabi nga niya kanina, Chief Executive. Ina-assert niya yung sarili niya, I'm the Chief Executive of this Republic. So it is my duty and my responsibility na palagan ito para ang bawat Pilipino malaman ng katotohanan. No? So kung paanong pagpalagyan, tignan na lang ho natin, pero ang pinapanalangin natin, wag ho sanang palagang armado yan. No? Na yung mga friends ni PBBM sa military o sa police, at yung friends naman ng Duterte sa military at police, magpalagan din. No? I hope hindi yan. At ako po'y naniniwala dun sa pahayag ng ating Armed Forces Chief of Staff, si Romeo Browner, ng AFP po ay mananatiling professional organization at sumusunod sa chain of command. Magandang araw, gabi, tanghali po sa inyong lahat.